Una sa lahat, magandang umaga po sa inyo. So ako po si Attorney Krishna Elardo, yung Regional Election Attorney ng Office of the Regional Election Director dito po sa atin, sa Region A. As opening statement, in relation po sa vote buying, ang COMELEC po ay nagtatag na po ng Committee on Contrabigay sa main office at sa ating mga each regional, provincial, and municipal offices. So any complaint po of vote buying, vote selling, you can report it agad sa mga opisina ng COMELEC. And also this is with, in coordination of course sa PNP, one of the deputized agencies of the COMELEC, and to aid in the investigation and prosecution of vote buying cases. So the next question from Elmer. What exactly happened? Bakit nagka-ganun? Parang just to mawala na yung mga all the stocks. Nangyari po yun kasi may issue po ang Supreme Court ng PRO na itanggal po muna yung pangalan po ng attorney Bakale. Kasi meron pong pinalabas na decision ng COMELEC. So lahat po yan ng mga steps ng COMELEC is by virtue po yan ng decision ng COMELEC and documented to the Supreme Court. So dapat po natin yung iba. Clarify ko lang, kasi nag-change daw what I heard is nag-change ng residency si Bakale. I just want to know kung if the transfer was within the prescribed period. Sir, actually, as to the details, hindi masyado akong familiar sa details. Basta, yung pagtatanggal niyo doon sa balota is by virtue po yun, with all the legalities po. Actually, connection. Sa buong Region 8 po, meron po tayong 3 million plus ng mga registered voters. And then, meron po tayong identified, may color coding po tayo based on our last RJSCC. Meron tayong under category green, orange, yellow, and red. So far, meron kaming data dito. So, out of 116 po na municipalities, 143 po lahat ng municipalities. So, 116 po doon ay green. And then 13 po under yellow, orange, gihapon 13, and isa lang po yung under red category or election area of grave concern. Anong area? Ito po, may details po dito. So sa Leyte, madami-dami po. Enumerate ko lahat. So sa Leyte, meron po tayong 33 na mga green categorization. Banggitin ko na lang po yung yellow na mga municipalities. Yellow, ano yun? Yung yellow po, meron po dito nakalagay na pag yellow category, meron po tayong suspected pa lang ng mga election-related incident in the last 2 elections and existence of intense partisan political rivalry. Pag orange naman po, may combination ng 2 or more factors ng yellow at saka meron ng serious armed threat posed by the CPG. So, under yellow po, sa Leyte, meron tayo sa Palumpon, Villaba, Hilongos, Alvera, Tabon-Tabon. Pag orange naman po, sa Leyte, Palubian, San Isidro, Tabango, at saka Baybay. Sa red naman, category, wala naman po sa Leyte. And then sa southern Leyte, fortunately, lahat po ay green. Meaning wala po tayong mga election-related incidents. And then, generally safe naman po and peaceful. Sa Biliran, ano pa rin po, lahat po ng municipalities doon ay green. So, safe naman po at saka peaceful. Sa Samar, halos po green, pero meron po tayong mga nasa yellow category. Basay, Pinabacdao, Paranas, Calbayo, Gandara, and Matulinaw. And sad to say, meron po tayo nasa red, which is isa lang po, yung Santa Margarita. So, sa Eastern Samar na po, lahat po ay naka-green. Green category. Okay, very peaceful na. Very peaceful sa Eastern Samar. And then Northern Samar, mostly green, pero may dalawa tayo na yellow, which is Lope de Vega and Rosario. And sa orange category, Katubig, Gamay, Lapinig, Las Navas, Mapanas, Palapag, Pambuhan, and Silvino Lobos. Wala naman po tayo doon mga red category. So, yun po ang ating mga categories. Bong? Yung mga bayan na yan. Galing po saan yung mga report na yan?
Bali, ito po ay galing sa report po ng AFP, in coordination po ng PNP. Bali, in coordination ng dalawang yon. And then, every month kasi, meron po kaming RJSCC, or Regional Joint Security Conference. So, doon po namin pinag-uusapan, nagka-present po sila ng mga data, at saka yung mga basis na kanilang categorization. And then, yun po yung pinagbabasinan namin. So may chance pa po bang mabago ito? Opo, meron pa po kasi may makakandang until election day, meron po yung magaganap pa po na RJSCC or Regional Joint Security Conference namin. So every namin meeting or conference, ina-update po yan nila sa amin. Okay, thank you po. May another question pa po ako tungkol po dun sa vote buying. Paano po natin masisiguro yung mga nagsusumbong po sa Comelec at saka sa PNP tungkol po doon sa vote buying at saka vote selling. Kasi ang actual po, ako ang binili, ako nagbenta o nagbili. Ang rereklamuhan ko po, may mga impluensya po tayo sa Comelec. So parang suntok sa sarili ko na magrereklamo ako sa Comelec na may control naman, nakokontrol naman yung iba na Comelec ng local officials. Yung police naman, in the part of the police, pag umaksyon, sigurado after election, nasa labas na ng region. Kasi this is based on my experience on the previous election in Eastern Samar. So kawawa yung police na sabi na, sir, yung trabaho po namin. So kawawa po. Ano po yung kasiguruhan po na itong mga authorities na ito, katuwang ng mamamayan para matuldukan na yung vote buying? Para in relation to kasiguraduhan, sir, actually, we have deputized na po PNP sa vote buying. So, any reports po ng mga citizens natin, i-direct sa kanila or sa amin. So, I think we can assure naman sa part namin is hindi po kami na-impluensyahan regards to the vote buying. So, kami Comelec employees, pag nakarawat namin, natanggap namin yung reklamo, is inaasikaso po namin. Wala po kaming pinapanigan, wala po kaming hesitation sa pag-accept ng complaint. So, according sa resolution namin, sinusunod po namin yung proseso. And then, in coordination po with the PNP. And then, as to the PNP, I think sila po ang makakasagot niyan as to the assurance dun sa security. Dun security. Pero we trust naman kasi deputized naman sila by the Comelec Rules and Regulations and the Constitution itself. So we trust sa part namin kasi deputized sila. So sa part era, I think sila po yung makakasagot. Okay. Another question po tungkol po ito sa mga kasamahan po namin. Pag in-upload po sa Facebook, in-upload po sa social media, parang walang limitation sa number of minutes. Ano po ang stand po doon ng Comelec? Actually, sa social media, wala pong resolution pa na ipalabas. Ang ano lang po, yung nandun po sa resolution, sa television and radio, yung Yes, mga number of minutes nila ng exposure. So as a social media, as long as yung naka-register naman po yung social platform nila kasi di ba may accreditation ng kanilang Yes. mga campaign account. Yung mga kandidato, kailangan accredited yung kanilang social media account. As long as na-accredit sila, pwede po sila doon magpalabas. Opo. Pero as to the minutes sa social media, wala pa pong ipapalabas na resolution, yung like limitation. So that is unfair for katulad sa amin na mga nasa ministry, limitado lang yung oras po namin para sa mga kandidato. I think pwede po namin i-suggest yan, opo, sa taas, na ilimitahan po sa social media. Kasi ang alam ko lang yung ano niyan is registered, accredited ang kanilang social media account na gagamitin. Okay, thank you ma'am. May punta naman tayo kay ano ba't limitations itong coverage ito sa accredited itong Comelec na journalist? So once accredited po, mag-i-issue po ang Comelec ng local media card. So this will grant you access to polling centers, voting centers, at saka sa mga canvassing
centers. So, ang limitations lang naman po is dapat hindi po ma-disrupt yung proceedings ng ating electoral board. And then, I think, pwede naman po kayong pumasok, pero hindi lang po dapat ma-disrupt yung proceedings. Kasi ang proceedings naman po sa canvassing at saka sa ating counting is public naman po. So, you can cover. As long as may ipakita po kayong local media ID na nare-release mo ng mga provincial offices. So sa absentee voting, paano? Anong process? Sa local absentee voting, actually nag-deadline na po ng filing noong March 7, kahapon. So ito po ay sa pamamagitan ng pag-fill up ng lab form or local absentee form number 1 and number 2. So yung form number 2 is permado po ito ng mga heads ninyo ng inyong offices. And then, isasubmit po ito sa provincial offices and then isasubmit po sa club or commission or committee on the local absentee voting. So, nung nakaraan, nung kahapon, may mga pahabol, like March 6 na nag-inquire. Para po mabilis, ipinadiretso ko na lang po doon sa Manila. Pinadiretso na lang po nila sa club doon. Hindi na po dumaan ng provincial offices. Kasi po nag-deadline na po eh. Hopefully yung mga natin, yung mga media partners po natin ay nakapag-apply po. Sir, kasama na ba yun yung PNP, yung AFP? Opo, deadline din po. Same deadline din po Kayo yung naman PNP. yung bubuo sila. April 28 to April 30, 2025. Yun po yung local absentee voting. So wala pa tang exact number kung ilan yung Wala pa po kasi nagpasa pa lang po sila. So, i-check pa po nila yan sa database kung registered voters po ba ang mga applicants natin. Leo, Nadan, BYD Election Brancho. Napag-usapan naman lang natin kanina yung mga limitasyon namin sa media. Kasi ako ilang beses nang nangyari, minsan tinatawagan kami, punta kayo dito sa eskwelahan kasi nagkakagulo. Pero pagdadating namin doon, pinipigilan kami ng pulis. Ano ba talaga ang... Di ko maintindihan eh. Di ba sabi mo, may ID lang kami ng COMELEC. Talagang di kami pwedeng pagbawalan. So long di lang kami makadistract doon sa botohan. Pero bakit pinagbabawalan kami ng pulis? Ano ba talagang pinag-usapan ng pulis at saka COMELEC sa media na para hindi kami pigilan kung magka-cover kami sa mga gulo doon sa loob? As of today, as to the coordination, hindi pa po kami nag-usap about that because yung pinag-uusapan namin kadalasan security. Pero sa susunod namin na RGSEC, pwede po kung i-brought up yan. Yung limitations ng media and then paano po nila ina-handle. Pwede ko po yung i-brought up. So, makarating po sa kanila. Bawal ba kami pumasok kung sakaling may gulo nangyayari doon sa loob ng school? Kung may gulo po at i-cover ninyo, okay na naman po as long as authorized naman po kayo. Ang tanong bawal hindi? Hindi naman po bawal kasi nagka-cover naman po kayo and then accredited naman po kayo ng COMELEC. And then, basta wag lang po kayong siguro makaka-disrupt dun sa proceedings at kung ano man po ano gagawin. Isang tanong pa ma'am. Mayroon kayong pinalabas ngayon na para mapigilan itong vote buying. Matagal na ito kasi mga ginagawa ng COMELEC ng mga pamaraan pero wala pa naman nakukulong. Wala pa naman pagdating doon sa investigasyon, wala. Walang nangyari, walang ebidensya daw, walang ano. Pero harap-harapan na nahuli ha. Nakuha yung bag, nakuha yung pera, may pangalan ng politiko, pero hanggang ngayon hindi pa rin masolve. Ngayon may bago na naman kayong ano ba yun? Pinalabas na ngayon? Expanded authority ng Committee on Contraband. Yes. Pero sa tingin mo ma'am, masosolve ba ito o hindi pa rin? Actually sir, sa vote buy and vote selling, hindi lang po actually kaya ng COMELEC sa aming part lang. Kailangan po, yung mga nagko-complain at saka yung mga kanilang witnesses, may lakas loob din po. Kasi actually marami talaga since noong 2023 BSKE, marami na ako nare-receive din sa opisina mga complaints, ganyan, for investigation. Pero as we all know, wala po ka talaga nagpa-prosper. Kasi pagdating po sa trial or hearing, dun po nagkakaproblema na yun nga, sa mga witnesses kasi natatakot. So, sa mga ebidensya naman po, kailangan po talaga kasi malakas din po. Mas maganda po video o po
supported siya ng mga corroborative witnesses, yung mga affidavits nila. Pero as of now, yung po talaga kasi ang nagkakaproblema, hindi siya nagpa-prosper doon po sa part ng mga witnesses na mga involved. Yung complainant mismo kasi minsan nagdi-desist, hindi na nagpapatuloy. So sa part ng COMELEC, ginagawa naman po namin yung lahat ng paraan. Nasikaso namin yung complaints, sinusunod namin yung proseso, may preliminary investigation pa. And then kung sabi ng COMELEC NBank is for filing siya ng cases, pinafile naman namin. So yun. Isa na lang ma'am, last na lang tanong na ito. Itong mga watchers bang tawag doon, nasa loob ng precinct ko. Marami silang concern doon sa loob eh. Kasi minsan, dapat di ba pinakikita talaga yan yung mga except lang doon sa binubutuhan talaga na bawal talaga yun, hindi pwede. Pero dapat yung mga tawag dito sa oras ng pagbibilang, sa oras ng ano ba ito? May isa pa. Transmission. Ang hirap talaga ma'am, minsan pinagbabawalan talaga sila. Doon lang talaga sila pinauupo ng BEI. Hindi sila pinalalapit. Bakit ganun ma'am? Di ba dapat titingnan nila yan? Dapat karapatan nilang tumingin doon kung para makita yung transparency. Pero bakit sasabihin ng BEI, hanggang dyan lang kayo? Hindi pwede lumapit. Actually, one of the rights sa watcher po is to observe kung ano po yung nangyayari. And then, allowed naman po silang tumingin, wag lang po dun sa ballot. Opo. So, as of now, siguro yung mga electoral board, kailangan lang po nilang ma-remind dun sa karapatan ng mga watcher. As of now, ongoing na po yung mga trainings namin. So, I think wala naman po magiging problema as to the pagkikisalamuha nila sa watchers. Kasi as of now, tinitrain naman sila. So, I think mararefresh sila dun sa mga karapatan ng watchers. Pero yung watcher, pwedeng lumapit doon sa bumuboto? Hindi po. Hindi po nila. Maraming lumalapit, Oo, ma'am. hindi po. Hindi po Tinuturuan pa nila eh. kasi sampiti po nung ballot natin. Kaya nga po may ballot secrecy po. Marami akong yung voter nakikita lang po ganun. yung kailangan Bibigay ka, siyempre, pinamomonitor kung siya. Oo. Yun talaga. Yun po ang Marami na bawal. akong nakita ganyan, ma'am. Tinanong ko yung BEI, walang sinagot. I think we need to remind din yung mga hindi na BEI yung tawag sa kanila, Ano na? LEB, Electoral Boards. Electoral board. Opo, bago BEI, na po. oh. So I think we need to remind lang the EBs dun po sa mga pointers na yun with regards to watchers. Ayun. So, siyempre yung local political campaign ng mga local elections mag-start na. So, ano pang reminder sa COMELEC doon sa mga paglalagay ng mga posters kasi karamihan ina-abuse, nilalagay sa mga tao. May siguro ba pwede ka Reminder. Bali, reminders lang po, mag-start na po yung campaign period ng local candidates this March 28. So, reminder lang po, yung pagpo-post ng lawful election propaganda is sa mga common poster areas na established ng mga election offices. And then, bawal po sa mga public places at bawal din po sa private property unless meron pong consent ng mga owners. Yun lang po ang reminders namin. At dapat po sumunod po kayo sa mga exact sizes na prescribed by our rules. Ma'am, yung sa going to Borongan, to Tacloban, makikita mo sa both sides ng highway, yung mga nakahilera ng mga malalaking tarpaulin ng mga... Are they allowed to post in the first place na hindi pa complete period? Second is, Isang kandidato anong lang. gagawin ng COMELEC doon sa mga Isang kandidato lang. mga tarpaulin nila? Local candidates po ba or national? Local. Local candidates. Kasi kung magpo-post na sila ngayon na wala pa yung March 28, wala naman po kasi premature campaigning na, di ba? As we all know. Kasi a candidate is considered a candidate lang. A person will be considered a candidate at the start of a campaign period. So, mga violations po against a candidate, applicable na po upon the start of campaign period. So, basically, wala po tayong pwedeng maikaso sa kanila kasi hindi pa po start ng campaign period. So, ayun po. Pero kapag national candidates na, kasi nag-start naman ng Feb 11, so pwede na po natin yung ireklamo. Kung nasa public place, kung outside common poster area, or private property na walang consent yung owner. Tsaka sila, hazard talaga sila sa mga drivers na Sa mga dumadaan. di-distract. Tingong parte sila ng
malapit na naman ang March 20. Okay. So, No mention eh. siguro, Along the road, if you from Artiche to Samar, along the road, makikita mo yung Tingog Party List. It is not private. Then sa Samar, only one name na nasa gilid talaga ng kalsada. Hindi ko nakita yung kay Mayor Bias. Pumunto pa naman tayo doon sa batas. So, anong course of action ang community doon? Kung national party list po ba? Yes, Ang party party list list, po. so applicable na po sa kanila. So, pwede po yun, actually yung election officers, they can send notice to remove po dun sa party list group. And then within 72 hours, kailangan po nilang i-remove yun. At kung hindi po nila ma-remove yun, may presumption po na sila po ang nag-cause ng posting ng unlawful election propaganda. And it can be a basis of complaint po na ilalodge against them. Sino po yung magreklamo? Kami. Opo, Presidente. pwede po kayong tumulong magreklamo sa mga election Yung offices. kumilik, siguro, yung kumilik, pag dumadaan, nakapikit lang siguro. Hindi naman po sila. Ay, nakikita eh. Kami Pwede nakakita. nyo i-report yung mga Yung concerned comedy. citizens, opo. And then yung election officer pwede mong puntahan at ipicturean nila po yun and then magsasend po ng notice to remove doon sa concerned party list or candidate. Buti na lang, dito mo lang dinanatan di sa radyo. Pwede mo question. okay. Yes, Mga ada lugar region concern, kung may napapag-ibayan na o waray pa. Wala pa po. Wala pa po. Same pa rin. Same pa rin po yung sinabi ko. Okay, from may paggawa sa Family Resolution na authorizing PNP as well as our Philippine Army to arrest without warrant of arrest kung baga may adahira maaaktuhan nga nagkakamay adahin vote buying. Is this true? Opo, ma'am. Bali, enforce pa rin po kapag nakakommit po in flagrante delicto po yung isang person ng vote buying or vote selling. So, authorized po sa warrantless arrest po yung ating mga law enforcement agencies. Ang pakialam na hini na dahil aton PNP makadi ako dahil, sir, are you willing to kakadasig niya nga kaya may akap because kay ganito, kaya may PAD, may AX because kay ganito, this a politician. Makukonsider ba naton nga ito hiya in vote buying? Actually, ma'am, it can be presumed vote buying. Lalo na po, meron po kami pinapatubad na total ban sa pagbibigay ng ayuda, AX, tupad, 10 days before the election period. So, pag namigay po yun, sa period na yun, 10 days before, presumed vote buying. po yun. 10 days Opo. before Opo. lang the election. Total ban po. Opo. So, we discourage talaga na sila mismo or yung mag-anak nila, supporters nila, at mga empleyado nila ang magbigay. Okay. Thank you. Kaamo ganito kay dami itong napakiana kasi dami na itong maghahatag yung mga ayuda before the election. So, at least naklaro nga 10 days lang. So, pwede mo unira 15 days before. Hindi po. Discourage din po yun. Pero lalong-lalo na po dun sa 10 days. Total ban talaga yun. Kasi bawal po pagbibigay ng benefits na parang pinopromote mo ang iyong sarili or any candidate. Talaga generally bawal po yun. Pero Lalong-lalo kung na po. DSWD lang, Yung mga normally given to qualified individuals, pwede naman po. As long as na sa standards and qualifications ng DSWD, pasok po sila. last na lang, last, sir. Sir, ano itong aton mga interventions, itong aton mga empleyado nga nagsasabi? Local, mag-join in mga panhatag like AX or PX. Hindi rin po. Hindi rin po. Bali kasi may presumption po yan na it can be used kasi as an opportunity to promote themselves po. So hindi rin po pwede. O since when nag-start yan mga delivery? Election period po. Election period. Oo. Alright. So, walay na kita pa makianay to nato mga colleagues. We would like to ask our guests for their parting statement. At ikanganta ito na ladies first, kan attorney. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ang Comelec Regional Office 8 sa pag-imbita sa amin. So, sa amin po as a parting message dahil alam naman po natin na campaign period na ng national positions and darating pong
March 28, start na po ng campaigning ng local position. So, we remind po the candidates, their supporters, na mag-abide lang po sa rules and regulation patungkol po sa lawful election propaganda. So, kung saan po ilalagay, kung ano po yung mga sizes, ano po yung dapat na ilagay doon sa mga propaganda ninyo. And then, yun lang po, reminders lang po dahil campaign period na po.